Reading mo, Scorpio. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading, kayo na ba nang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko? At the bottom of the deck, Two of Pentacles. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, nakita ko na andun yung urong-sulong ka doon sa mga gusto mong gawin or undecided ka sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo or hindi ka pa ready na magdesisyon. Ang mensahe ng card mo, andun yung passion mo sa mga ginagawa mo or may tao dito na gusto niyang ipakita kung gaano siya ka-passionate sa connection towards you. Meron ditong pagsisimula sa pag-ibig or nag-uumapaw na pagmamahal para sa sarili at sa mga taong mahal mo. May naaalala ka sa nakaraan mo, sa pagkabata mo. And masaya ka dun sa mga nangyari or meron ka dong memories na hindi mo makalimutan. Some of you, itong past person mo gustong bumalik sa buhay mo at pinag-iisipan niyang maigi. Kailangan mong balansehin yung mga nangyayari sa buhay mo at huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon. Nagiging maganda yung pasok ng income mo or ng business. Some of you, nagiging stable yung trabaho mo. May iniisip kang simulan dito na pwedeng makatulong para sa'yo and andun yung passion mo. Also, merong darating dito ng good news para sa'yo. Niisip mo na kailan mo makukuha yung mga pangarap mo and andun yung alam mong napakahirap at hindi ganun kadali maabot yung pangarap na yon. Natuto ka ng dumepensa doon sa mga taong nakakasakit sa'yo and you feel grounded na. Hindi ka na basta-basta magtitiwala. Clarify natin ang Knight of Wands. Ace of Wands and the Chariot. Andun yung pagpasok nung pagsisimula about sa relationship, pagiging maganda yung connection, or meron kang opportunity na i-grab. Clarify natin ng Six of Cups. Queen of Swords and Four of Wands. Ginamit mo motivation yung mga naranasan mo nung kabataan mo para dun sa success or dun sa mga pangarap mo. And alam mo kung ano yung kailangan mong gawin. Alam mo rin kung ano yung dapat na ibigay dun sa situation. Clarify natin ang King of Pentacles. Five of Pentacles and Ace of Wands. Nandun yung nabibiting ka sa panggastos, naranasan mong mawalan ng pera, and natuto ka dun. Ngayon alam mo na kung ano yung hakbang na gagawin mo patungo dun sa mga goal mo at sa mga pangarap mo. Some of you, pinag-iisipan niyang mabuti kung ano yung move na gagawin niya to connect with you. Kasi naranasan niya yung sobrang kalungkutan ngayon na feeling niya wala siyang magawa dun sa mga nangyari. And gusto niyang magkaroon ng pagsisimula dito or magkakaroon ng spark yung relationship dahil dun sa move na gagawin niya or gusto niyang i-grab yung chance na makipag-communicate sa'yo at iparamdam kung ano yung kaya niyang mai-offer sa'yo.
Clarify natin ang Page of Cups. Five of Swords and Eight of Cups. Gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari na hindi maganda sa nakaraan. Para sa iyo, kung ano yung nararamdaman mo sa ngayon, iyon yung mahalaga. Clarify natin ang Ace of Cups. Three of Wands and Two of Pentacles. Meron ditong relationship na long distance or pinaplano mong magtrabaho sa malayo pero urong-sulong ka. You feel undecided kasi mayroong pumipigil, either yung puso mo at hindi ka pa handa dun sa mangyayari or kakarapin mo. Clarify natin ang Temperance. Eight of Swords and Temperance. Kailangan mo munang mahabang pasensya at kailangan mo rin na balansehin yung mga nangyayari sa buhay mo. Kung feeling mo may mga bagay na nagbibigay sa'yo ng bigat or sama ng loob, kailangan mong gawin kung ano yung kaya mo dun sa mga nangyayari sa buhay mo at pag-isipan mo ng maraming beses bago ka mag-decide para hindi mo pagsisihan sa uli. Clarify natin ang Page of Wands. King of Swords and the World. Itong tao na to, gusto niyang baguhin kung ano yung kaya niya pa dun. Some of you, meron ditong good news na darating at pinamanifest mo to. Matagal na gusto mong makuha to. Clarify natin ang Nine of Wands. The Sun and Five of Pentacles. Unti-unti ka nang magiging okay, maghihil ka na doon sa mga pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo. And lahat ng paraan na kaya mo, ginagawa mo para makaalis doon sa sitwasyon na to. Some of you may darating dito na magpapasaya para sa'yo. Kung naramdaman mo man dati na sobrang hirap, nagigipit ka, or may mga pinagdaanan ka na masakit, unti-unti ka nang magiging okay at magiging masaya. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. I can do less and attract more. Ang mensahe para sa'yo na ikaw yung makakagawa ng paraan para sa sarili mo at sa mga pangarap mo. Kung ano yung ina-attract mo, iyon din yung darating sa'yo at ibibigay ni universe. Basta sikapin mo lang palagi kung ano yung mga pangarap mo na magawa mo kung ano yung kaya mo doon at ibigay mo kung ano yung best mo para ma-achieve mo yung goal mo at yung dreams mo. Basta magdasal ka lang palagi at pagsumikapan mo at pagtiyagaan na maabot yung mga pangarap mo. Basta manalig ka lang na maabot mo kung ano yung gusto mo at hangarin mo sa buhay. Sipagan at tiyagain mo lang kung ano yung dumarating at kung ano yung goal mo, mag-stick ka lang doon at makukuha mo rin kung ano yung mga pangarap mo. At itong yung reading, Scorpio, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.